Dadako na po tayo sa ating pag-aaral nga po ngayong araw. So, mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Ang Hallelujah. ating pong pag-aaralan po for today is about earthly wisdom and heavenly wisdom. So, yung topic nga po natin, yung ano nga po ba yung difference nitong earthly wisdom and heavenly wisdom nga po na tinatawag. So, bago po tayo magpatuloy is yung konting recap nga lang po sa napag-aralan natin last week. Kung matatandaan nga po natin yung God's faithful discipline, yung pagdidisiplina nga po sa atin ng ating Heavenly Father sa Book of Hebrews nga po, chapter 12, verses 4 to 11. So yan po yung last week na topic na our Father in Heaven discipline us dahil tayo nga po ay kanyang minamahal. So ayaw niya po tayong maligaw ng landas, kaya tayo nga po ay kanyang tinutuwid at dinidisiplina. So dinidisiplina niya po tayo dahil tayo nga po rin ay itinuturing niyang mga anak. So mahal niya po tayo at tayo nga po ay kanyang mga anak. So and it is part of parenting nga po ang pagdidisiplina sa kanyang mga anak upang lumaki itong mas matatag at hindi spoiled o self-centered. Kaya may experience po talaga natin ang pagdidisiplina sa atin ng ating Panginoon. Kapag nakikita niya po tayo na may ginagawang hindi nakakalugod sa Kanya or hindi maganda. So, ang pagdidisiplina nga po ng Panginoon ay hindi abusive. So ang pagdidisiplina niya nga po includes correcting, teaching, grooming, nurturing, and encouragement nga po. So ganyan po magdisiplina ang ating Panginoon na He is correcting us, teaching us His ways, grooming us. He removes anything na hindi makakatulong sa ating pag-grow spiritual or pag-grow ng ating faith. So He nurtures us because He cares for us then and encourages us with His words. And God also discipline us for our good. So para po talaga sa ating ikabubuti, kaya po natin na-experience ang kanyang pagdidisiplina. So yan po yung summary nung last week na napag-aralan po natin, yung discipline nga po ng ating Panginoon. So yun nga po, bumalik po tayo rito sa ating pag-aaralan nga po for today about the difference nga po ng earthly wisdom and heavenly wisdom na mababasa nga po sa Book of James chapter 3 verses 13 to 18. So basahin ko po. So ang sabi po dyan, if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and self-ambition, there you will find disorder and evil of every kind. Verses 17 to 18, but the wisdom from above is first of all, pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peacemakers and reap a harvest of righteousness. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy is humingi nga po tayo ng heavenly wisdom sa ating Panginoon. So let us pray po muna. Ama namin Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan at sinasamba nga po. Panginoon Diyos Ama, muli humihingi nga po kami, O Lord, ng
heavenly wisdom, O Lord God, sa pag-aaralan nga po namin, O Lord God, ngayong araw nga po, mangusap ka nga po sa bawat isa, O Lord God. Lord, tanging mga salita mo nga lang po, O Lord, ang mamutawi sa aking mga bibig, O Lord. Ikaw nga po ang aking may taas, aming mapupurihan, aming masamba nga po, O Lord God. Lord, mihiling nga po kami na gabayan nga po kami ng banal na espiritu sa pag-aaral nga po namin ng inyong mga salita na maging mas malinaw, O Lord, mas madali nga po namin na maintindihan, may marema nga po sa amin, O Lord God, sa mga pag-aaralan nga po namin about sa difference nga po ng earthly wisdom at ng heavenly wisdom nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, sa araw na ito, Lord, na sa mga kapamilya, O Lord, na nandito nga rin po. Maraming salamat nga po, O Lord God, sa patuloy na paglalaan nga po ng oras, O Lord God, para sa inyong ubasan, O Lord. Thank you, Mga Father. pamindalangin, in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, magpatuloy po tayo. So, yung difference po ng earthly wisdom at heavenly wisdom. So, ano nga po ba ang pinagkaiba nito? Ito nga po yung nabasa nga po natin kanina. So, yung context nga po nitong ating pag-aaralan ay isinulat nga po ito ni James, yung half-brother nga po ng ating Panginoong Jesus. So, anak po rin siya ni Joseph and Mary. So, para po sa mga early Christian churches. So it is a warning nga po about, winawarningan nga po ni James dito yung mga early churches at tayo rin pong mga modern believers na about sa self-exaltation o pagmamataas sa ating sarili o pag-iisip na I am better or you are better than others. Kaya ito po yung nasabi or naisulat ni James para sa church at para din po sa atin nga po na malaman nga po natin yung difference ng earthly wisdom na tinatawag at ng heavenly or godly wisdom. So ano nga po ba yung meaning ng wisdom? So ang meaning po ng wisdom ayon po sa Cambridge Dictionary, so wisdom po is the ability to use your knowledge and experience to make good decision and judgment. So ayan po yung ayon kay Cambridge Dictionary. So kung maaalala po natin yung ibinigay na wisdom ni God kay King Solomon po, di ba? Yung ability niya po to make good decision and judgment nga po. Di ba po, siya po yung nag-judge din sa mga, kapag may mga problema po sa kanyang nation. So, and then sabi nga rin po dito sa kay Merriam-Webster. So ang wisdom nga po is ability to discern inner qualities and relationship. So discernment po about sa inner qualities and relationship po ang meaning din ng wisdom. So yan po yung ating pag-aaralan for today. So yun nga po ang sabi po dyan sa verse 13, if you are wise and under God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom nga po. So, ang totoong wise person pala ay hindi lang basta matalino ka or ang wise na tao po ay naiintindihan niya po yung God's way at ipinapamuhay niya po ito by doing good works with humility that comes from wisdom nga po. Sabi po. So sa madaling salita po, ang real wisdom po ay makikita nga po kung paano nga po natin ito ipinapamuhay o evident nga po ito sa ating pamumuhay. So yun po yung totoong wisdom. So ang wisdom po ay not just a head knowledge na madami tayong alam o matalino tayo. So matalino ang isang tao kaya siya ay may wisdom. But the true wisdom po is it is an inner quality
ng true wisdom ay naiintindihan natin yung God's way at isinasabuhay natin ito. Kaya tayo ay wise. So, ang taong nakakaintindi ng kaparaanan ng Panginoon at isinasabuhay niya ito ay isang tunay na wise na tao. And so, may dalawa po tayong points sa pag-aaralan nga po. So, ang first point nga po is yung earthly wisdom. So, ang earthly wisdom po, ito po yung sabi nga po rito, but if you are bitterly jealous and there is selfish ambition, yun nga po, parang nagkakaroon po siya ng selfish ambition in your heart. Nagkakaroon po ng selfish ambition and jealousy in your heart, don't cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly and spiritual and demonic. So ito pong earthly wisdom is hindi po ito galing sa Panginoon. So ang earthly wisdom produces jealousy and selfish ambition. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. So ito po pala yung earthly wisdom. Itong earthly wisdom po ay hindi po ito nanggaling sa Panginoon, kundi sa kaaway nga po. So, warning nga po ito ni James. So, winarningan po tayo ni James about sa earthly wisdom. So, ang attributes nga po or characteristic nga po nito ay jealousy, self-ambition, and spiritual and demonic. So this kind of wisdom nga po ay hindi nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil itong earthly wisdom nga po ay nagre-resulta ng pag-glorify natin sa ating mga sarili. So self-exaltation at hindi pag-glorify sa ating Panginoon. At nagre-resulta nga din po ito, yun nga po, sabi po dyan ng disorder and evil of every kind, tong earthly wisdom. So, yun nga po, it is a warning nga po about self-exaltation o pagmamataas sa ating sarili o pagkakaroon ng selfish ambition. Now, we are doing this, tong ministry for money or para sa kasikatan or para makilala ka ng mga tao. So, alam naman po natin hanggang ngayon, nangyayari pa din po ito about sa mga false teachers, sa mga false prophets, na kung nabasa po natin or narinig po natin yung balita about kay Pastor Kibuloy po, di ba, na wanted po siya ngayon at pinaghahanap nga po siya ng batas. At may pabuya nga pong 10 million pesos para sa kanya. So, ang kaso niya po sa narinig ko yung human trafficking daw po tsaka child trafficking. Oh, wow. So, may patong na po sa ulo niya ngayon na 10 million pesos. So doon sa 10 million sa makakapagturo nga po kung nasan siya ngayon. So it is example nga po na kapag nag-rely po tayo sa earthly wisdom na nagre-resulta nga po sa self-exaltation or selfish ambition. So sabi nga po diyan, such things are earthly and spiritual and demonic. So for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. So tama po talaga itong Bible na sinasabi nga po rito. Yung Word of God nga po. Ang naging resulta nga po sa earthly wisdom ni Pastor Kibuloy ay yun nga po, nagkaroon po siya ng selfish ambition. So nag-focus po siya sa kanyang pangsariling interes. Kaya po pinagbabayaran niya na nga po yung kanyang mga kasalanan. Kaya pagbabayaran niya po ito. At yun nga po,
nagtatago na po siya sa batas at hindi po nagpapakita sa batas. So, kine-claim niya na siya ang Messiah. Pero nagtatago siya ngayon sa batas. So, taliwas po sa ating Panginoon, di ba? Hinarap niya po yung lahat ng bumabati ko sa kanya dahil alam niya po na wala siyang ginawang kasalanan. So, yun po yung totoong Messiah natin na hinarap niya talaga. Hindi po siya nagtatago or sa mga bumabati ko sa kanya dahil alam niya na wala siyang kasalanan. So kaya it is true po, itong earthly wisdom po ay nagre-resulta talaga ng disorder. Kung mapapansin din po natin itong mundo na tinitiran nga po natin talaga na we are living in a disorder world dahil ang mga namamahala nga po ay may kanya-kanyang pansariling interes. At may mga church leaders din na may kanya-kanyang pansariling interes dahil yun nga po sa deception ng kaaway. So, itong earthly wisdom nga po, hindi nga po ito nanggaling sa Panginoon or not God's kind of wisdom. Such things are earthly. So, yun nga po, ito nga po ay deception at gawa ng kaaway, itong earthly wisdom. Yun nga po, unspiritual and demonic yung description nga po rito ni James. Dahil ito nga pong karakteristik ng kaaway or ng devil, he is self-ambitious po, di ba? Kaya itong earthly wisdom nga po at jealousy ay hindi po nanggaling sa ating Panginoon, kundi nga po nanggaling ito sa kaaway or sa devil. Kaya it is important nga po for us to know yung difference nga po nitong earthly wisdom. So kaya maganda pong napag-aralan natin ito. Nalaman po natin na ang difference nga po nitong earthly wisdom. Kapag nagkakaroon na po tayo sa puso natin ng jealousy at selfish ambition, so ipanalangin po natin sa Panginoon na tanggalin niya nga po ito sa atin dahil hindi nga po ito galing sa Kanya. Kaya maganda po na napag-aralan or natalakay po natin ito ngayon upang hindi nga po tayo ma-deceive ng kaaway at maging aware po tayo at maging aware po ang ating mga sarili na kung ano nga po ba ang wisdom na galing sa Panginoon at galing nga po rito sa mundo. Amen. So, kapag yun nga po nararamdaman na natin or naramdaman natin na parang nag-glorify na natin yung ating mga sarili or mas naitataas natin ang ating mga sarili kaysa sa Panginoon. So, alam na po natin hindi po ito galing sa Panginoon. Kaya kailangan po mag-pray po tayo na alisin nga po ito ng ating Panginoon itong mga earthly wisdom na umaano nga po sa buhay natin. And so, ang second point po natin is about, yun nga po, heavenly wisdom. So, ito na po yung godly wisdom na nanggagaling nga po sa ating Panginoon. So, ang sabi nga po dyan, but the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. So, hindi po siya selfish. So, it is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. So, yan po yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. And those who are peacemakers will plant seed of peace and reap a harvest of righteousness. So, ang heavenly wisdom nga po, it is the true wisdom that comes from God. At yung mga attributes nga po nito o characteristics nga po na nabanggit dito ni James about sa heavenly wisdom, yun nga po, first of all, pure. So, pure meaning po with good motives. With good motives po yung pure. So, sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. So, pure o purity po means with good motives.
Kaya po kapag may heavenly wisdom po tayo, nagkakaroon po tayo ng good motives towards sa ating kapwa at sa ating pamumuhay din po, di ba? Kapag nung nakatanggap po tayo sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng wisdom, nagkakaroon po tayo ng good motives sa ating kapwa. And yung second nga po is peace-loving. So, mas gusto po natin ng payapa ang ating pamumuhay. So, mas pinipili po natin yung peace. So, sabi nga po sa Matthew chapter 5, verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." So, kapag may heavenly wisdom nga po tayo, ay mas pinipili na nga po natin ang kapayapaan. So, mas gusto po natin ng mapayapa ang ating pamumuhay. So, nararamdaman din po natin na umiiwas na tayo sa pakikipag-alitan o sa pakikipagtalo o sa pakikipag-away po, di ba? Nung nagkaroon po tayo ng heavenly wisdom. So, mas pinipili na lang natin yung mapayapang buhay. Ayoko nang may stress, ayoko na makipagtalo sa iyo, ayoko na magkaroon ng kaaway, ayoko na magkaroon ng kaalitan. So, mas pinipili po natin yung kapayapaan dahil ito nga po ay nakakalugod sa ating Panginoon at ito nga po yung wisdom na binigay niya nga po sa atin na mas piliin natin yung mapayapang pamumuhay. And then yun nga po, sabi po dyan, gentle at all times. So, mahinahon po palagi. So, naisa sa buhay po ba natin ito? Lagi po ba tayong mahinahon? So, yun po. Praise God. Si Mel, napaka-mahinahon po niya. Kaya parang nakaka-bless dahil magkaroon ka ng spouse na mahinahon. So, yun nga po, heavenly wisdom po produces nga po ng gentle at all times. So sabi nga po sa book of James din po, chapter 1 verse 19, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." So kapag may heavenly wisdom nga po tayo, we will be gentle at all times. We will be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. So, yun nga po, lagi na tayo magiging gentle. Hindi na po tayo basta-basta lang na konting kibot lang is magagalit na tayo or na tayo. Yung mabilis na magrarant ka na agad sa konting lang. So, yan po yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon na nagkakaroon po tayo ng gentleness, gentle at all times. So, yun nga po. Next po is willing to yield to others. So, kusang loob daw po na pagbibigay sa iba. So, di ba parang yun sa daan po, di ba may road sign na yield. So, di ba nagbibigay ka doon sa mga parating. So, ganun po, nagkakaroon po tayo ng kusang pagbibigay din po sa kapwa-tao natin. So, yan po yung isang attributes din na nabibigay ng heavenly wisdom. So, yun nga po, nagkakaroon tayo ng changes in our heart na yung dating laging gusto nating mauna or mabigyan tayo ng priority, di ba? Ay ngayon is nag-giveaway na po tayo para sa ating kapwa. So, may mga tao, di ba, na lalo na pag unbeliever, parang gusto nila lagi sila yung mauna sa pila, mauna maging priority sila. So, ngayon po, nagkaroon po tayo ng heavenly wisdom is nag-yield na po tayo for others. So, nag-giveaway po tayo para sa ating kapwa. And sunod naman nga po is full of mercy. So, napupuspos din po tayo ng kawaan kapag po tayo may heavenly wisdom. Dahil ang ating Panginoon nga po, di ba, siya po mismo yung full of mercy towards us. So, kaya po rin po natin itong
attributes na ito kapag nagkaroon po tayo ng heavenly wisdom. And yun nga po, next po is fruit of good deeds. So nagpo-produce po ng mabubuting gawa kapag nagmanifest na nga po sa buhay natin itong heavenly wisdom. So nagpo-produce nga po ito ng good works. Kaya as Kristiyano nga po, as believers, so natural na po sa atin ang paggawa ng kabutihan or gumawa ng mabuti. So magiging natural na nga lang po ito sa atin kapag nga po tayo is meron itong heavenly wisdom. And then, ito nga po, another po is shows no favoritism and is always sincere. So, ang pagkakaroon po ng heavenly wisdom ay wala nga po itong pinipili na pakikisamahan. So, either mayaman or mahirap, matanda man or bata, babae or lalaki. So, ang heavenly wisdom po is sincere, handang tumulong rin sa lahat ng nangangailangan. So, wala po itong pinipili. Shows no favoritism. And always sincere nga po. So, yan po yung mga attributes or characteristic nitong heavenly wisdom. So, kung mapapansin po natin, di ba, ito nga po ay lahat ng karakteristik ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, kung mapapansin po natin, our Lord Jesus Christ is pure, always with good motives po siya. And our Lord Jesus Christ is peace-loving. He is gentle at all times and willing to yield to others. Our Lord Jesus Christ is full of mercy. And yun nga po, He is doing good deeds. And it shows no favoritism po, di ba? Na, ano naman po natin yung mga story about sa mga yung talagang sinner. So, no favoritism ang ating Panginoon kahit ikaw pa ay nagkasala ng matindi, but then kapag nag-change of yung heart mo is nag-change yung faith mo is umano sa ating Panginoon, so talagang tutulungan ka niya. He is always sincere. So kahit ikaw pa yung makasalanang tao, basta naniwala ka sa ating Panginoon, yung faith mo is sa Kanya, is talagang tutulungan ka ng ating Panginoon. And yun nga po. So ang our Lord Jesus Christ nga po demonstrated tong true wisdom o heavenly wisdom. So isinabuhay niya nga po ito. So para po sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon, so alam naman po natin na we are lack of these things. But then our Lord Jesus Christ, yun nga po, lives within us. Kaya siya po ang nagpupuspos o pumupuna or nag-fill ng ating mga pagkakulang. Kaya we thank Jesus dahil sa Kanya kaya natin ipamuhay nga po itong heavenly wisdom. Dahil siya nga po ay namumuhay na nga po sa atin. Kaya we need Jesus in our lives. Dahil we need this wisdom that comes from heaven. Kaya we need to focus on Jesus Christ nga po. We need to abide in His teachings. Dahil hindi natin ito makakaya nga po kung wala ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. So if we want to be wise, we must follow Jesus Christ. Ito nga po ang pinaka-wise na gagawin natin sa ating buhay, ang pagsunod at pagtanggap nga po sa ating Panginoong Hesus. So ito po yung pinaka-wise or pinaka-wise na desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Ang pagsunod at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus po sa buhay natin. So yun nga po, ang totoong wisdom nga po ay nasa ating Panginoong Hesus. Kaya kapag nasa buhay po natin, siya ay magmamanifest na nga po ang true wisdom sa ating buhay, ang godly wisdom or heavenly wisdom
So makikita nga po natin din ito sa ating pamumuhay, the way we live our lives nga po. So yun nga po, doon natin may experience ang true wisdom o heavenly wisdom that comes from above nga po. So ito nga rin po ang kagustuhan ng ating Panginoon sa ating buhay, na ma-experience po natin yung wisdom na nanggagaling nga po sa Kanya. So hindi po yung earthly wisdom, ito nga po yung difference nga po. Contrast po talaga yung earthly wisdom at yung heavenly wisdom. So yung earthly wisdom nga po, sa ating conclusion nga po, earthly wisdom produces jealousy and self-ambition or selfish ambition. So hindi nga po ito hindi po ito nanggaling sa ating Panginoon. So contrast nga po ito sa heavenly wisdom that produces full of mercy and good deeds. So yan po yung ating conclusion. So ang challenge naman po or application sa ating mga buhay, yun nga po sa scriptural passage din po na ginamit natin sa James 3 verse 13 nga po, na if you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. So mamuhay po tayo with honorable life, doing good works with humility that comes from heavenly wisdom nga po. So mamuhay po tayo ng naayon din sa kalooban nga po ng ating Panginoon. So yan po yung pag-aaral natin about difference nga po ng earthly wisdom and ng heavenly wisdom.